lahat. Nako, siyempre pagkaaraw ng Miyerkules sa Kuya Benny Antipor. Kuya Benny? Masayang Miyerkules po sa ating lahat at naway laging masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, nako, matindi ang ating balitaktakan ngayon. Maraming baon si Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang Miyerkules po sa inyo. Anong baon na sinasabi mo? Marami kayong baon na pasabog para sa ating mga kababayan. Wala namang pasabog siguro. Ganun ho ba? Alam mo naman tayo kung ano lang ang pwede natin ikwento. Oo. Yun ang ikukwento natin sa ating mga Kasi kababayan. namiss kayo ng ating mga kababayan. Bakit po wala pa si Kong? Sabi ko, easy lang ho kayo. Darating yan. At pagdating po niyan, tsak, marami na namang ibabahagi sa ating mga kababayan. Di ba? O sige. Oo. Teka lang, Kuya Benny, kamusta mo na? Ikaw isang linggo, 2 linggo ka rin, wala pa na. Alam mo naman ang buhay ngayon, no? Napakahirap at talaga namang lalong pahirap ng pahirap ang buhay ngayon. No? Kailangan ba maghanap buhay na talaga? Oo, talagang kailangan maghanap buhay dahil nakikita naman natin na yung aasahan sana natin, Oo. di ba, mukhang natataliwas na takbo yung ating dapat asahan kung kaya't sariling kayod ngayon. Ganon. Di ba? Pahirapan ng kayuran ngayon. Wala po ang Kuya Nelson, pero tuloy ang ating palatuntunan. Baka na-miss ninyo, ang Kuya Nelson nandyan lang po naghahanda ng ating mga mahihigop na mainit na kape sa hapong ito. Siya ang ating napakiusapan ngayon. Anyway, Kong, bumati muna kayo sa ating mga kababayan, Kong. Baka Bumati na ako, hindi ba? Ganun ho ba? Oo, Hindi ganun pa. ang bati ko eh. Parang hindi kami sanay na parang mabigat ang dating, Kong Ikaw lang naman ang nabibigatan nito eh. Nandito Ganun yung ba? Hindi, ramdam namin ni Kuya Benny. Parang may, parang kumbaga yung bugso ng damdamin niya, parang may nakakimkim, Kong Para bang hindi... Mamaya pa yun. Alam mo naman ako, hindi naman ako. Mahirap akong painitin eh. Di ba? Opo, kayo opo. kasi umpisa pa lang, mainit na kayo Mainit eh. na agad kami. Kaya hindi pa tayo nakalalayo. Wala na, malamig na kayo. Ano kami, gasolina kami. Birit agad kami. Si Kong diesel Diesel. ako eh. Si Kong Diesel. Lalong tumatagal, lalong umiinit, lalong... Lalo ngayon, uso na yung Tesla. Oo. Di ba? Konting tapak mo lang sa hirit agad ng Hirit sasakyan. agad. Oo. Yun nga lang, sa dulo, yung diesel ang matitira. Ayun na nga, kasi yun ang habang tumatagal ay, nako. Natanggap mo ba yung text ko? Opo, Yun, meron yun ang tayong mga... sinasabi ko. Pagkatapos, magdadagdag na lang tayo. Ayan. Hindi, batiin niyo muna sapagkat nakita ko sa mga video ko, kayo pala'y pumasal ng Hong Kong. Oho. Ang ating mga kabayan talaga mayroon pa naluluha Ano ba yung dahilan na nahiyan? Ba't naluluha habang mukhang may Hindi hinihingi ng bago yun. tulong sa inyo? Galing pa ako ng Jensen at saka Sarangani. Opo, oo. Alam mo naman tayo, nagsisipag tayo. Pagkatapos Hong Kong. Pagkatapos Maynila. Mamaya, pakikita natin Oho. kung anong kinahinatnan ng mga sorties na yon. Ganun po. Baka itong ating kaibigan gusto rin makita. Ano? Oo. Ito, hindi ako sinasamahan nito. Hindi kailangan masamahan na. Isang araw, may tama sa akin ito. Hindi po. Ang Kuya Benny, hindi mo kasama. Pero sa mga pagpapalaganap ko. At saka, Sana. Oo. Sa paghanga lang ng aking buong pamilya sa'yo, lagpas langit. Hindi nakukuha sa paghanga yan. Iko-convert naman sa boto yun. Pero meron pang isang prominenteng programa din po ata sa telebisyon. May mantakin mo pati ang Kuya Will nagpaabot ng pagbati sa inyo, Kong. Totoo ba yun? Pasisinag mo ba yan? Sige nga po, sige nga. Akala ko pa naman Dalawa yun eh. Akala ko pa naman nagbigay ng jacket sa atin Ready na ba? Ready na ba? Saglit lang daw, buffering pa. Kong, Mamaya pa yun, kasi mamaya mas may importante. Opo. Importante rin yung kay Willie, pero Oo. meron tayong pag-uusapan maya-maya ng konti. Ayan. Pero teka lang, dito, bagay kayo po, si Kuya Benny galing ito sa gobyerno at kayo ho naman matagal sa experience niyo sa Kongreso, yung power of the purse. Usually kasi, di ba taon-taon, ang bawat departamento ng ating pamahalaan ay humihingi po ng pondo. At ngayon, nako, ang latest, hindi pinirmahan ng Pangulong Bongbong ang proposed budget para sa para sa susunod na taon, at ang balita ay dinelay niya ang paglagda. Kuya Benit, Kong, ayaw ko kung nabalitaan niyo rin po. Well, yan ang nabalita natin kanina, Kong, na Si talagang Benny ang nakabalita. Sige, yun na nga, ano ba nangyari? sa tingin ko talagang may duda ang ating Pangulo na
mukhang merong hindi maayos doon sa budget natin, no? Para sa susunod na taon. Kung kaya't nais po atang rebisahin ito para malaman kung ano ang dapat na maibito. Ayun. Yun ang impormasyong natanggap natin dahil nakita naman natin na mukhang mali yata yung nangyayari. Dahil noon, ang unang-unang binibigyan ng pahalaga sa ating lipunan ay yung edukasyon, yung pong kalusugan. Ngayon mukhang Construction ata number 1 ngayon. construction ang number 1 ngayon, DPWH. Opo. Hindi naman natin sinasabing mali, no? Pero sa konstitusyon ata mukhang may linya na pagkakasunod-sunod yan eh. Oo. Di ba? Kung ano nyo nga po kami, turuan nyo nga kami kung ang pag-uusapan ay budgeting ng bawat departamento, ano ba talaga ang pagkakasunod-sunod kung ang pag-uusapan po ay ang ating konstitusyon po? Kung... Wala namang pagkakasunod-sunod, pero wala ang ba? dinistinguir yan, Opo. ang dapat na bigyan ng mas malaking pondo o budget ay yung Department of yung Education, para sa education. Sapagkat pananagutan naman kasi ng ating Estado, pangalagaan talaga ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng bansa mo, yung mga kabataan na mag-aaral. Opo. Sapagkat sila naman ang susunod na leaders ng bansa. Kapag hindi mo naihanda ang mga leaders ng bansa mo, ano mangyayari naman sa kinabukasan? Kaya palaging ang pinakamalaking bahagi ng pondo nakalagay sa saligang batas para sa education. Para sa education. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan ko at sa ating mga taga-subaybay, ito po para yung balita. Kinumpirma po ng Malacanang na maaantala ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos para sa 2024 o 2025 General Appropriations Act o ito pong GAA na original po nakatakda sa Desyembre 20. Ayon po sa tanggapan o sa Office of the President, ito ay dahil sa masusing pagsusuri sa ilang bahagi ng panukalang budget kung saan may mga probisyon daw po na kinakailangang i-veto ang Pangulo. Bagamat hindi pa nilalabas ang eksaktong detalye ng mga binitong probisyon, sinabi ng Malacanang na ang mga ito ay may kaugnayan po sa overlapping functions ng ilang ahensya, reallocation ng pondo at iba pang usaping teknikal. Tiniyak po naman ng palasyo na nananatiling pangunahing layunin ng administrasyon na maipatupad ang budget sa lalong madaling panahon upang masuportahan ang mga mahalagang programa ng gobyerno kabilang po ang infrastruktura, edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kong, yan po ang balitang pinanggap ng ating himpilan. Kung halimbawa, pinag-uusapan lang natin dito, Jen, Benny, ay yung maaring mabito yung ibang line items. Opo, line veto ang tawag nila, opo. Line veto. Hindi naman natin dinidebate, sapagkat nasa saligang batas naman talaga ng Pangulo, may karapatang magbito ng line item sa ating budget. May nauukol sa appropriations, sa tariff, at saka sa revenues, Opo. Kaya lang merong isa pang merong isa pang concern dito. Merong mga inalis na budget na inirekomenda, halimbawa yung sa PhilHealth. Opo, yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagrekomenda ang PhilHealth ng 74 billion na ito'y tinanggal ng BICAM. Opo. May nagsasabi na hindi dapat ginawa yon sapagkat, alam mo, pangkalusugan naman yon. Kaya lang, meron silang mga katwiran na sinasabi riyan, meron yata 150 billion na surplus noong 2024. Tama po. Yung PhilHealth. At meron yata 600 billion yata na nandyan na hindi nagagamit. Opo. Reserve fund daw po nila yun. At pagkatapos meron daw questionable na ginamit na 136 million dun sa kanilang parang anniversary ball. Opo. Na may kinasangkutan yata yung mga anomalya. Yun ang ginamit na kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion. Pero sa ating batas, ito yung PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Health Insurance Corporation, PHIC. Opo.
universal health na ito eh. UHC. So opo. ibig sabihin kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat paglaanan ito ng pondo ko. Ganun ba talaga dapat? Hoy, ano ba yung universal health kung hindi mo ba isasama lahat pag universal? Hindi kasi ang katunan ko, ang dami niyong pera eh. Hindi, yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya. Oo. Hindi raw ganoon. Hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa mga Yung ospital eh. dami Tsaka Paano sa mo mga- tatawaging surplus yun? Hindi raw maaaring tawaging surplus Primero yun. kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito Ay, eh. opo. Sa dami ng negosyo Ang dami nito, natin, eh. si Jong Paul. Oh. 115 million Filipinos. Opo. Ay kung ibabase mo sa operating budget nila na 284 billion. Aha. So 284 billion, i-divide mo sa 115 million Pilipinos. Aha. Pero bago mo alisin mo muna yung operating expense. Yung OPEX siyempre po. Sa Sweldo, experience mo, Kabeni, Opo. magkano ba yung dapat, ano ba yung ano nila, yung PS halimbawa, may MOOE, meron pa yan eh. May tatanggalin ka dyan sa 284 billion, alin ang matitira? Palagay mo, ang matitira kalahati. Okay. Anong kalahati ng 284 billion? 142 billion. Okay, so 184 billion divided by 115 million Filipinos. Okay, yun ang populasyon 100 natin. Magkano kaya ang Opo. per capita health insurance ng isang Pilipino? Magkano? Tahin natin. Ipakompute natin. Pakicompute Para nga dyan. makita natin kung talagang kung sapat talaga yung Yung inilalaan para sa pakalusugan ng bawat isang mamamayan. Kailangan Tama gano'n, nga naman, kailangan matakpan yung pangangailangan. Kasi bawat isa maaaring magkasakit. Hindi lang Opo. natin alam kung kailan at kung gaano kalala ang sakit. Opo. Pero kailangan meron kang ma-earmark na salaga para sa bawat isa. Lumalabas bawat isa halos 1,582 lamang. Sa mga Yan ay sa 142 billion. Kaya nga, so kung 1,500 per capita Opo. health insurance, Opo. paano kung halimbawa, sa professional people lang eh. Ay, doctor's fee po. Naglalaro sa 4,000 to 5,000 doctor's fee. Anong gamot na mabibili mo riyan? Wala po yan. Naku, yung mga over-the-counter medicine lamang po Yun ang yan. sinasabi ko. Ngayon, inaalis natin ang 74 billion. Teka muna, kailangan pag-isipan ng Pangulo yan. Kasi kapag yung tapos na yung report ng BICAM, nagsipirma na lahat yung membro, Opo. magiging enrolled bill yun din. Okay. At yan ay itatransmit sa opisina Ng presidente. Pangulo. Opo. Ibibigay sa MRO. Alam ni Benny kung ano yung MRO eh. Ano yung MRO? Most requested. Hindi. Malacanang Records Office. Tatala na sa records ng wala kanya. Opo. Kung halimbawa gusto ng Pangulo na i-reinstate itong 74 billion, paano niya gagawin kung enrolled bill na? Wala na siyang tinanggal na power po eh. doon eh. Opo, Tinanggal na eh. tinanggal na ng Meron lamang ng siyang Kongreso. pagkakataon habang hindi pa nag-a-adjourn. Paano, halimbawa yung Hanggang Congress. ngayong araw lang po ito, Hanggang ngayong araw. Wednesday. Paano kung nag-adjourn? Sana man lang, meron ng usapan na, alam ng Pangulo na, I will reinstate this 74 billion. Hindi po pwedeng alisin ito. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So kung iniisip niya na i-reinstate ito, sana huwag mag-declare ng adjournment ang dalawang kapulungan. Nako. Sana suspension lang. Opo. Pagkatapos, ang palagi namin ginagawa, patitigilan yung tik-tak ng Anong orasan ng po? orasan. Sa mga tuwid, ipapako na lang, hanggang dyan ka lang. Hinto mo na pala yun? Kaya trabahuhin nila ngayon, kesa hanggang sa makarating sila ng December 30 halimbawa. At Ganun ba yan? natapos nila yan, Technical, meron palang ganun ha? Opo. wala kang magagawa kung hindi mo papatayin yung lakat ng orasan. orasan eh.
O kinakailangan mag-deliberate. Kung halimbawa, kamukha na sinasabi ni Kabeni, Opo. ano lang, veto, walang problema doon. Oho. Paano yung gusto mong ibalik sapagkat dinilit doon sa programa? Hindi na may babalik Anong gagawin yun, mo? Kong. Oo. Wala nang kapangyarihan ng presidente ron eh. Baka mamaya, ikagagalit ng tao ito. Magkano yung kwenta natin? 1,000? Almost 1,500 each. Ang tanong natin, ito ba'y kakasya? Ano ba yung average na sakit? Sabi mo na ng kalahati na lang makinabang, o di 3,000 each. Oo. Eh di hindi pa rin eh. Hindi ba, alam mo ang problema ngayon kasi sa ating, ito alam mo naman siguro ito eh. Ito Opo. palagi nagkakasakit si Kabeni. Alam mo kasi dahil sa dami ng kanyang tinatangkilik. Kapag ikaw ay nagkasakit ngayon, hindi ko malaman bakit naging tuntunin, kinakailangan merong lab test lahat eh. Opo naman. Oo. Nagkasakit ka last month, may lab test ka. Pag ilalab test ka uli, bakit hindi gamitin yung... Hindi, panibagong test po yun. doon Kong. sa lab test lang na yun eh. Yung 1,500, kulang na yun eh. Yung ECG mo lang. Pagkatapos nag-prescribe Opo. pa. Naku, Opo. katakot-takot na gamot yun. Kakasya kaya yung 1,500. Anong klaseng universal health ito? Kung 1,500 lang, ang parang nakalaan para sa bawat isang Pilipino. Mas malaki pa yung tinatanggap sa abuli sa patay kaysa sa buhay. Di ba? Opo. Hindi pala ganun. Kasi Kong, parang siyempre, alam mo, ang pagkakakwento, kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang PhilHealth, meron pala kayong, sabihin natin, close to 600 billion. Hindi nyo ginagastos. Hindi ba pwedeng, ang computation pala doon, ang laki pala niyan, ha? Sobra-sobra yan. So, hindi mo pala ganun dapat tignan na gaya ng pagtingin. Ako po, gagaya ko, pangkaraniwang mamamayan, ganun ko tinitingnan. Hindi mo nga alam kung baka yung average na dapat na mailan sa bawat Pilipino, 10,000 eh. Kung halimbawa, ang sapat na nakalaan para sa isang Pilipino, 10,000 pesos. Palagay mo, yun na yung pinaka-average. Oo. I-multiply mo sa 115 million Filipinos. O ilan yun? Opo. Kwenta. Tignan natin. Kwenta. Si Kuya Benny kasi negosyante ito. Tsaka, Negosyante. Talagang Kaya katakot-takot alam niyo- at tinatangkilik. Sabi ko nga sa'yo, isang araw may tama sa akin ito pag hindi siya nagpasya na tayo ipakainin kahit pansit lang. pinakamasarap na kainan sa Binondo. Kaya ka na. Huwag na sabihin nun. Sa may tabi-tabi, marami rito eh. Opo. Magkano? 1.150 trillion. Dapat ganon. So sa budget na halimbawa 6.3 trillion, at least 1.3 trillion man lang ang nakalaan sa bawat pili. Doon lang ako makakakita na mapapangalagaan mo talaga. Ito 600 billion lang ang sinasabi, kino-question eh. Opo. Samantalang kalahati lang nung sinasabi natin na karampatang maaring italaga mo para sa kapakanan, pangkalusugan ng isang Pilipino. Hindi ba? Maliban na lang kung gusto kang debatihin ito. Hindi, ako naman ko, kasi marami ka rin naman kasing may pipinta sa PhilHealth kung kayo, di ba, mga miyembro, ako lang, ilang beses ako nagre-request sa PhilHealth sapagkat patagal ako nagbabayad. Hanggang ngayon ni hindi ako maaprubahan. Halimbawa, isang kababayan natin, ang binayaran 100,000, ang sasagutin ng PhilHealth 1,000, 2,000. Usigin mo lahat yung mga taong yan na hindi ginaganap ang tungkulin. Opo. Na natutulog sa pansitan kung pag-uusapan ay yung pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan pangkalusugan. Opo. Pero huwag mong parusahan yung miyembro. Okay. Huwag mong alisan ng karampatang pang-cover ng kanilang kalusugan. Maaring nagkamali, usigin mo lahat yung mga yan. Ipakulong lahat yan kung pwedeng ipakulong. Pero huwag mong parurusahan ang mga Pilipinong dapat makikinabang. That's the Universal Health Program. Batas yan eh. Oo nga Law enforcement ang pinag-uusapan. Ba't ang parurusahan mo yung taong dapat makinabang dito? Yan naman na ilalaban natin kahit saan tayo makarating, Kuya Benny, di ba? Tama po kayo ron. Ang sinasabi nga natin dito, bakit nga naman yung utang hindi mabayaran ng PhilHealth, yung mga taong humingi ng tulong, hindi matulungan. Alam mo, hindi utang na loob ng taong bayan sa PhilHealth yung itinutulong sa inyo.
Kasi Responsibilidad nila yun eh. kasi bayad ng miyembro yun eh. Bayad ng miyembro yun eh. At saka Meron ang kayong contribution. At saka ang priority ata nila kung ang pinupunto. Ang problema kasi mas malaki ang nilalaan nyo sa investment eh. Mas gusto ninyo ang pondo ng PhilHealth ini-invest sa pagninegosyo. Paano? Di ba? Yun na ata ang Hindi naman yun ang main objective niya. Hindi nga Pwede po. rin sana yun, pero kailangan marunong sila sa pag-i-invest. Opo. Pag-manage At sana, ng yung kanilang funds. pagmamanage at saka pagkakailangan naman na bayaran lahat ang dapat bayaran, nananagot sila doon. Opo. Wala naman akong problema na i-invest nila para dumami at kumita. masinop lalo, kikita yung pera, Lalong habang hindi pa makatulong. kailangan. Pero kailangan meron silang actuary, di ba? Yung ganyan. Opo. Para alam nilang kung saan yung pondo aabot. Kasi itong ating Philippine Health Insurance Opo, corporation. Corporation, nakakatanggap ng ano yan eh, ng yung sa excise tax ng ating Sin-tax, nasa batas opo, yan eh. opo. 85% kung galing sa tabako, 100% kung galing sa alcohol. Opo. Pagkatapos, pag pinagsama mo yan, yung 80% yan ang pupunta sa Universal Health Opo. Program. Yung 20%, ito yung tinatawag na, ano na pangalan nun? Yung HPEP. Ito yung mga paggawa ng mga pasilidad para sa mga hospital, Opo, mga opo. equipment na kakailanganin kapag ka ginagamot ang ating mamamayan. Ganyan ang ano niyan, ganyan ang forma. Oho. So pinag-uusapan natin, tama ba na yung 74 billion na inestimate ng PhilHealth ay tanggalin sapagkat meron silang sinasabing mga argumento na ganito. Hindi man lang nila kinuwenta, magkano ba yung karapat-dapat sana na average na gastusin ng isang Pilipino sa ngayon? Opo, oo. Meron dapat tayong estimate ng ganun eh. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay 10,000. Pero kasi merong aabot ng 20,000 siguro. Depende sa kanyang pagkakasakit. Totoo po. Oo. Paano kung yung iba, yung iba nga, 100,000. Lalo na sa kidney ang pinag-uusapan. Nako, yung dialysis ng halimbawa. Kaya in-average na lang natin sa 10,000 eh. So ang kwenta ni Kuya Benny, 1.3 trillion pa rin. Ang kailangan yung pa lang. pala yung sapat na pang-cover. Ngayon, inaalis mo pa yung 74 billion. Ang sinasabi natin, baka mamaya, darating ang araw, magsentimiento ang mamamayan natin. Ba't kasi nalis nyo pa yung 74 billion? Ang buong akala ninyo napakalaki na ng cover natin. Magkano po yung inalis? 74 billion. Yung Kasi subsidy, yun ang nakita ko kasi parang pinropose ni Presidente Emmanuel Ledesma. Ledesma Jr. Yung, Presidente Yung ng PhilHealth. 74 billion po parang nag-alis po tayo ng 634 pesos per Pilipino. yan, Ganun pala ang epekto nun, ha? alam mo, yung sa mga naunang kaya ang kino-question ko yung PhilHealth na yan, gumawa sila may tinatawag silang konsulta package. Opo. Ang kwenta Konsulta natin sa package. programa natin, gumawa tayo ng ang konsulta package natin, 10,000. Opo, halimbawa Average. na. Opo, Halimbawa lang yun, na maaaring makasapat. Average. Alam mo yung konsulta package, 750 pesos. Ganun kamura po. Ano ba bibilin nung nagkasakit? Sulpataisol na lang o sulpagwa natin? Baka hindi na alam ng mga nakikinig sa atin. Si Kuya Benny alam niyan sapagkat ito'y napanganak naman 1959 na ito. Ikaw ano ka? Ay, tagmolo doon na lang ang alam ko ngayon eh. Ay, sipin yung sulpagwa na din. Ano ba yun? Pagandata ng boss yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maya-maya, pag-uusapan natin, may PhilHealth pang issue dyan. Yung Yung memorandum of agreement. memorandum ata. of agreement. Yan naman ang i-discuss ni Kuya Benny. Nako. Akala ko pa naman kung kaya nila ginagawa. Kasi doon sa statement ng Pangulo, ay mukhang paborse na bawasan ang pondo ng PhilHealth eh. At mukhang naninindigan din po ang buong Kamara na para bagang dapat lang alisin sa inyo yan kasi nga sobra-sobra naman pala ang pera ninyo. Parang ganoon po ang dating Sino ko. sa atin ang magsasabi na sobra-sobra nga ang pera? Oo. Kasi yung dami o sobra ng pera, relative yun eh. Oo. Kaya na kailangan natin kasing tayain natin magkano ba ang dapat na i-cover natin sa isang Pilipino. Hanggat wala tayong ganong coverage, hindi natin alam kung alin sobra at kung kulang. Hindi pa natin alam kung magkano yung utang nila, ha? Oo. Hindi pa nakalista riyan. Wala nga. Magkano dapat na bayaran Kung magkano sa yung dapat ospital? nilang Sa bayaran. dami ng pagkakautang nila sa mga Hospital po. sa mga health institutions natin at saka sa ospital, hindi man lang nakwenta yan. Pagkatapos wala man lang silang
pinresent, dapat sana every year nakukwenta natin ano yung average expense na medical ng isang Pilipino. Dapat meron ganun eh. So May lilitaw study. ngayon, halimbawa, next year, ang lumitaw po, 15,000. Imu-multiply mo kagad sa population, so meron ka kagad coverage. Yun ang reference point mo kung magkano dapat ang itatalaga mo na pondo para sa PhilHealth. Parang ang na-require lang ata daw under sa Universal Health Law ay 120 billion each. Kaya papatak daw po ng mga 280, mga almost 300 billion ay sapat na raw po para makapag-operate ang PhilHealth sa loob ng 2 taon, Kong. Mag-ooperate ka, yung inyong pamamalakad ng PhilHealth. Ang pinag-uusapan natin, yung coverage ng tao. Nung mamamayan mo. Yung mamamayan. Yung, Oho. ano sinasabi mo? Yung ano lang, yung operation ninyo, yung mga, mapupunta lang sa sweldo nyo ba ito? Talagang isinasaad naman ng batas na subsidize talaga ng gobyerno yan. Di ba? Oho. Universal health eh. Oo nga, no? Dapat nga pala meron tayong figura sa isang tao para matukoy mo gaano ang kailangan mo para at least meron kang estimate bawat isang mamamayan mo magkano ang nakalaan para sa kanya. Oo. Ayun. Kaya pala marami mamamayan tayo na nagre-request yan, hindi na-aprobahan kasi iniipit nila ang pondo, Kong. Baka ganun ang Kasi sitwasyon. nga pinag-uusapan natin, ano ba yung pananagutan ng Estado sa kanyang mamamayan? Oho. Kasama na yung kalusugan. Kasama na yung edukasyon. Hindi ba? Pagkatapos alisin mo yung 74 billion, dadalin mo sa ibang item. Opo. Ang tawag ay AKAP. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan bakit, ano ba yung AKAP dyan? Yun pong ayuda sa kapos ang kita program. Paano natin madidetermine ang isang taong kapos sa kita? Pag-usapan natin. Lahat lang po, pag tinanong nyo, lahat kinakapos ang kita. Lahat ko. naman kinakapos eh. Opo. Ngayon, kapag ka nagbigay ka ba sa isang komunidad, lahat ba nabigyan mo na? Oho. Paano yung iba nasasabihin niya, bakit ako hindi nabigay? Kapos din ako. Yung kapos, Kuya Benny, relative yun eh. Yun na nga po. Si Kuya Benny lang hindi kinakapos dito. Sa totoo lang. So, akala mo nagbibiro tayo. Pero totoo ito eh. Paano natin matatansya kung sino yung kinakapos? Mabigat to eh. Parang meron ata sila doon sa AKAP ata program para may tinaya sila no certain amount ng sweldo na ng isang tao based doon sa kanyang dapat kita isang araw, Kong. Kaya ang tingin nila, kapos ang kita noon. Paano mo nga madidetermine sa isang komunidad yon? Pagpunta mo ba sa isang komunidad, natakpan mo lahat yon? Nabigyan mo ba lahat yon? Merong magseselos dito eh. Pangalawa, paano yung mekanismo dito? Opo. Kasi yung 4Ps, may mekanismo ito, may conditionalities eh. Opo. Ibibigay ko sa ito pero gagawin mo ito. Oho. Dito, ano ba, kapos ka? Anong gagawin mo pag binigay ko to? Pure na dole out ba to? Oho. Kasi ang PhilHealth, ang 4Ps, may mekanismo eh. Tama po, tama po. Kasi kaya merong mekanismo yon. Inaakala namin, kami na gumawa nung in-institutionalize yung 4Ps. Dapat merong sunset provision yun din. Opo. Hindi sa lahat ng panahon, mahirap yun. Dapat kailangan mapagraduate natin sila. Hindi po pwede na sa habang buhay nila, mahirap lang. Walang ganun eh. Oho. Palagay ko, kahit sinong pamilya, ayaw niya na ipamamana niya yung kahirapan sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Walang ganun eh. Oho. Nako. Anyway, Kong. Yung sa ganyang usapan niya, sa AKAP na yan. Alam mo, may narinig tayo na tauhan ng isang bukal. Board member. No? Oo. Ng isang board member. Oo. Lahat ng staff niya, kasama sa beneficiaries. Baka lahat ng staff niya kapos lahat ang kita. Yun na nga yung sinasabi yun na nangyayari. walang Tama si mekanismo. Condon. Pagkatapos, sino mag-o-audit nito? Sino mag-o-audit niyan? 26 billion yan, Kong, ha? Ang inilaan po dyan. Pagpunta mo ba sa isang komunidad? Kasi pumupunta sila dyan eh. Lahat ba ng nabigyan mo, yun na yun? Yun ba yung representasyon ng komunidad? Pagka binigyan mo, okay, nasapatan mo lahat yung... Ayun. Ay, hindi. May magseselos dyan. Paano kami? Tsak yun. Opo. Anyway, ang ating mga video ng inyong mga pagdalaw sa iba't ibang lugar, maging kasama na ata yung sa Hong Kong. Anong simulan natin, Direk? Anong lugar yan? Sige nga. Hindi, siguro bigyan muna natin ng perspektiba. Kasi ganun po. bakit natin ipakikita yan? Oho. Maya-maya ng konti siguro. Sige. Opo. Oho. Mamaya doon ng konti. Kung napansin ninyo, ikaw na magsabi, napansin ninyo yung gumawa ng survey, yung Manila Broadcasting Company, Opo. DCRH.
Well, nakita natin yung survey na parang nawawala yata si Kong, no? Pero nakita naman natin kung gaano naman kainit, no, yung pagtanggap ng tao kay Kong Marcoleta. Ayan, ayan ang mga survey nila. Region 11 po ito. Ha? Ito po. Region 11 yan. Region Okay, 11. Region 11. Kaya, Baka sa Region 11, baka sinama nila. Meron, ko dyan. number 7. Pero tingnan mo yung mga naunang mga regions. okay. O, sa mga naunang mga regions, medyo nawawala. Wala, At parang nawawala. nahuhuli. Oho. No? Nahuhuli. Ngayon, ang sinasabi nga is, paanong nangyari na ganoon na tayo bilang media entity, tumatanggap tayo ng ads Oo. galing sa mga politiko, tapos tayo rin yung gumagawa ng survey. Well, hindi po ba conflict of interest yan? Being an officer of the National Press Club, of course, Oo. tinitingnan natin yan, no? Magsasagawa tayo ng survey bilang media entity tayo, then tayo rin yung maglalabas ng mga advertisement Oo, nila. advocacy. O di lalabas kung bababa sa survey ang isang kandidato na Ads. ads sa atin, Oo. hindi epektibo yung ating pahayagan or ating istasyon. Then, ipakita nyo nga yung kanilang mga package kung paano, ayan, kamukha niyan, ang nakikita ko yung Manila Broadcasting. 40 million pesos yan. 8 diretso. Aha. Hanggang sa katapusan na ng campaign period up to election time, actually 10 million per month eh. Aha. Kung mapapansin ninyo, meron silang incentive na 10 million, kaya 40. Actually, 50 yan eh. Ganon din ang GMA, 10 million. Yung Bombo Radio, 10 million. Mas mataas nga ng 3 million yung RMN, 13 million, di ba? Ayan o. Opo. Ang sinasabi ni Kuya Benny, buti Kuya Benny nandito ka, baka kasi kung kaming dalawa ni Jen na magsabi, lalo na ako sapagkat kandidato nga ako, baka sabihin nila, nagsasour grapes tayo rito. Sumasama lang ang loob ninyo. Opo. Ang punto niya kasi, tama yung sinabi niya eh, ikaw ang nagpo-promote ng kandidatura ng mga senatoriables na yan. Halimbawa, nagsipagbayad sa'yo. At pagkatapos, ikaw rin ang magsasurvey kung ano yung preference ng mga botante. Hindi lamang self-serving eh. Para sa akin, unethical yun eh. Opo. Sapagkat ikaw na nga ang nagtitinda, ikaw pa ngayon ang nagsasurvey kung masarap ang paninda mo. Parang may mali eh. Dapat siguro independent eh. Pero Okay. Ayun, lilinawin natin, ano Kong. sinasabi ng National Press Club dyan? Opo. Hindi, lilinawin natin kung no, pagkarating dito, wala namang pakialam kahit na sino sa presyo ninyo. No? Kung mamahal yan or mura. Nasa kanila yan. Nasa Yan kanila lang eh, sa oo. atin is yung kredibilidad ng bawat impormasyon na inilalabas natin. Oho. No? Tama ba? Maniniwala ba ang taong bayan doon sa ilalabas mong impormasyon tungkol doon sa survey kung ikaw ay tumatanggap ng pabor naman doon sa iyong isinusurvey? Yun. Iyon. Lalo kung saturated mo yung Ay ako meron din ako sariling pahayagan. No? Oo. Pero tayo po hindi nagsasagawa ng survey. No? Tayo po inaasa natin sa iba. Gaya ng SWS, Tama. yung Publicus, yung Pulse Asia. Oo. Wala naman tayong hindi natin sinasabing masama o bawal yan. Yun nga lang, siguro maganda yung ilugar lang natin kung saan tayo. Para hindi naman maging katawa-tawa yung ating ginagawang aksyon dahil magiging unethical. Unethical, Tama, katawa-tawa, hindi ka paniwala. Kasi kaya ayaw kong banggitin sana ito kasi kandidato nga tayo, baka akala nila, kaya natin dinidiscuss, sa kapakanan ng ating mga manonood, taga-subaybay, paanong mangyayari na ikaw na nga yung nagbebenta, ikaw nag-PPR, ikaw nagpo-promote, pagkatapos mo silang ma-promote, sapagkat meron ka naman talagang pasilidad na i-promote ang bawat isa, sang-ayon Negosyo doon na yun, tama pagkakabayad naman. nila sa'yo dahil meron kang package. Eh. Tama po yun. Opo. Dapat sana meron kang disclosure dito eh. Oho. Bago kayo nagpanukala o nagsigawa niyang sinasabi niyong survey,
i-disclose yun sa publiko sino-sino yung mga senatoriable na nagsipagbayad sa inyo para malaman natin. Talaga magiging katawa-tawa itong mga sinasabi natin. Bakit natin masasabi na marang hindi ka panipaniwala? Unethical nga eh. Nagko-conflict merong conflict of interest, self-serving eh. Ngayon, ipakita natin yung Opo. ipakita natin yung mga sorties natin sa iba't ibang lugar. Ayan, sige po. Para nga, mula doon rin makikita mo, totoo ba yung nakalatag sa mga survey nila kung ikukumpara mo kung ano nangyayari sa ground. Para magkaroon naman ng idea yung mga kababayan natin. Sige nga, Direk, yung ipanapakita natin mga pictures and videos kanina, ito, sa Hong Kong ito ko. Ayan ang nangyari sa Hong Kong. Yan spontaneous yan. Pumunta lang ako doon sa park para makita ko yung kalagayan ng mga kababayan natin. Opo. Hindi nga ako, ang buong akala ko siguro baka ako may makakilala sa ating isa o dalawa rito, okay na ako eh. Opo. Ayan ang kanilang yun ang kanilang makikita ninyo sa ground kung Mga reactions po ng mga tao. reaksyon nila. Oho. Meron akong nakasabay na sa survey ay nasa top 3. Ganun po. Pero walang nangyaring ganito eh. Nakita Ganun ko po, nasa top 3. Oo, nakita kami. Huwag natin bagitin ng pangalan. Hindi ko babagit. Opo, Nasa opo. top 3 siya. Opo. Pero walang nangyaring ganito. Ito talaga nakitong tuntua yung mga tao. Meron pa ako nakita parang umiiyak ko eh. Ano ba sinasabi nun? Merong yung mga sa akin na humahagulgul eh. Opo. Sabi niya sa akin, Akala ko parang nawawala ata eh. bahala na po kayo sa ating bayan. Akala niya siguro ako si Andres Bonifacio. O yan naman sa... General Santos City, Jensen Itokong. Opo. Bakit nag-iba naman ang Parang iba ata, hindi nakakulodge. Oho. nasaan yung... Oho. Iba yung video. biglang sinamaan sa ito Maynila. sa Manila naman ito. Pinaghiwa-hiwalay kong. Hindi kasi Hindi, merong collage yan eh. nakakulodge ng videos and pictures. Para sana mas makitang-kita nila kung ano yung tunay na nangyari. Opo. Ayan. Ay, kung makikita mo yung ganun, parang hindi reflection doon sa isinasaad nila doon sa Doon sa survey. Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, nakasama ko sa Hong Kong yung top 3. Walang nangyaring ganito eh. Oo. So, ano kung gusto nating ipinta sa isip ng tao? Kasi naglalabas na napakaraming survey ngayon. Sana At wag lagi sila, pong ang napapansin sana wag silang wag Opo. silang may impluwensyahan nung mga ganong klaseng pagbibigay ng ewan ko paano nila kinuha yun. Opo. Sabi nga ni Kuya Benny rito, parang unethical naman para sa isang kumpanya na nagpo-promote ng kandidatura ng mga senatoriables. Pagkatapos siya pa rin ang magsasabi ano yung voting preference ng mga kababayan natin. Oo nga, no? Kasi kaya natin dinidiscuss para wag silang malinlang, wag silang mailigaw. Di ba? Di ba ganun din ang mga survey firm? Di ba dapat may subscriber din sila, no? Kapag ako'y subscriber, ano ba tinilagay mo ko sa kahuli-huli yan? Nag-subscribe pa naman ako sa inyo. Di ba ganun din po? Ang mga istasyon ng radyo, TV, kaya mukhang... Wala ngang choice kung hindi ilalagay mo siya doon sa pinakauna sapagkat nagbayad nga siya. Kaya nga yung... merong conflict of interest eh. Kaya nga sabi natin, unethical ito eh. Kasi kayo nag-promote, kayo ang magsasurvey. E di ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo sila sa pinakatampok na kalagayan sapagkat nagbayad nga sila sa inyo. Ganun lang ibig sabihin nun eh. So ang kalalabasan nito, may nalilin lang dito, may naililigaw. Akala nila, ito nga yung totoo. At lalo pa nga ako sa ating bansa, ang survey, alam mo naman tao, bandwagon effect ito. Kung aminin mo natin hindi, may epekto po ito sa ating mga kababayan. Kung Sana yun ang makita ng COMELEC na ipagbawal yung ganito eh. Ano ka eh, media company ka na nagpo-promote ka, nagbabayad sila sa'yo pagkatapos ikaw magsasurvey. Ang totoo niyan, wala sanang survey. yung political survey ko, ipagpalagay mong nasa number 1 ako, ayaw ko pa rin yung ganun eh. Opo. Kasi ayaw nating mag-impluensya, kailangan patas sa lahat eh. Naalala mo, may kaugnay nating discussion dito. Merong isang survey, SWS. Ang ginamit nilang listahan, Kuya Benny, apat na pong pangalan. Opo. 4 na pong pangalan, magtataka ka, doon sa 4 na po na yon, wala ako doon.
Pero, ang totoo nun, nagsama sila ng mga pangalan ng tao Oho. na ewan ko kung kakilala mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Oho. Doon sa listahan ng mga posibleng pagkukunan ng tanong kung sinong gugustuhin nila Oho. na iboto sa 2025, naglagay sila ng pangalan na Adonis Jerome, Adonis Jerome. Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Floranda Modi, Opo. at Ramos Danilo. Ngayon, Kuya Benny, doon sa mga nabanggit kong pangalan, sino doon ang kilala mo? Ako, kilala ko yung Modi, Florida, kasi presidente ng Piston ata yun. bakit Bukod itong mga ito, nagkataong nilagay nila doon sa Pagpipilian. 40 pangalan, samantalang ako, Oho. hindi man lang nila, paano ngayon ako masasama doon sa kanilang tatanungin kung sino yung Kanilang choices, ano? Sinong choice nila? At bukod doon, naglagay sila ng pangalan na hindi naman nagpahayag ng pagkakandidatura. Oho. Ng kandidatura. Halimbawa, yung Jokno Jose Manuel. Ito yung Chel Jokno. Ah, okay. Hindi naman nagpahayag ng pagkakandidato bilang senador. Oo. Franklin Drilon, lalo namang hindi nagpahayag. hindi po, hindi hindi sila nag-file ng COC. Richard Gordon, wala rin. Opo. Rodrigo Duterte, lalong-lalong hindi nagpahayag ng senatorial candidacy. Leni Robredo, Opo. Gilbert Teodoro. Pero ito nilagay nila. Aha. Pero si Rodante Marcoleta talagang ayaw nilang ilagay. Meron mga plano ito eh. Aha. Ito sana yung gusto kong ilapit sa COMELEC. Tingnan po ninyo kung ano yung kaparanan na ginagawa nila. Oh. Kung talagang ang gusto nilang malaman eh yung totoo, ay dapat walang ganitong mga panlilin lang. Pwede bang gawin ng COMELEC yun? Tuwing election, wala mo ng political survey? Kahit anumang kumpanya, anumang pribado, etc. Hindi, pagka political survey, yun dapat ipagbawal. Ang palagi ko sinasabi, mag-survey tayo tungkol sa anong pinakamasarap na pagkain, Pwede siguro po. anong pinakamasarap na patis, bagoong, toyo, suka, o ano yung pinakamagandang serbisyo. Sapagkat to meron tayong batayan dun eh. Ibig sabihin, meron kang tinatawag na empirical evidence eh. Opo. Sa amoy na amoy pa lang nung bagong munamon na nanggaling sa Bicol, halimbawa, o Napakasarap, nanggaling sa Pangasinan, Opo. Kuya Benny, alam mo, meron kang panukat eh. Pero yung magtatanong ka, sino yung gusto mong parang hindi tama eh. Aha. At ito lamang ang binibigyan at ito lang ang nilalapitan ng mga potential donors. Yung pinakamabangong Apo, patis yung wala first- naman donors dun eh. Di, tsaka yung nangyayari sa mga survey na ganyan, pansinin natin kapag magsusurvey sa isang lugar, no, at ang nag-commission, yung nagpapasurvey, Abay, siyempre. ang gagawin niya, mamimigay siya ron. Oo. Bago siya magpapasurvey. Di syempre, makikilala siya ron, aangat pangalan niya. Oo. Pag-angat noon, may ilalabas ngayon sa mga pahayagan. Oo. Hindi ba panlilin lang sa taong bayan Totoo yun? yun. Meron silang mole. Oy, boss, magsasurvey kayo sa ganitong lugar. Ha? Oo. Mag-promote ka doon, magpaikot ka ng tao doon. Mukhang ano. Survey nga doon sa lugar na ito. Yun. Kadadaan lang nung... Kadadaan lang nung grasya. Ay, nako. Malaki ang pondong inilaan ngayon sa DPWH at DOTR kasi mayroon mong mga malalaking tickets o big tickets project kong. Hindi, alam ko, DOTR, nabawasan din. Nabawasan din ba ang DOTR? Nabawasan din ang Kaya ang problema ata nila ngayon Pati DSWD, nabawasan din. Oo nga po. Ang tanong kasi dyan kung lagi, bakit kasi ang mga ahensya ng ating pamahalaan, ang pinupunto, ang baba ng utilization rate, humingi ka ng pondo, tapos mantakin niya matatapos na ang taon, hindi ka nakakalahati ng pondong hiningi mo. Iyo ba? Ba't nagkakaganon palagi? Well, base sa personal na experience ko is yung sistema talaga. Halimbawa, Yung sa sistema, yung sistema, yung bidding process, yung pagkilos ng mga kasama natin sa gobyerno, talaga napakabagal. Ayun, yung mga proyektong maaprobahan mo na, Naaprubahan na. Oo. Nandiyan na yung pondo. Abay, pinatatagal pa. ganun. Hindi ma-release ang pondo. Oo nga po. Katakot-takot na padrino ang gagamitin mo para ma-release ang pondo. Hindi mo malaman kung bakit. Oo. Ay, mantakin niyo yung DICT.
matatapos na ang taon 30% lang ata ang kanilang obligated. Di ba? Out of, sa 100%, 30, hanggang ngayon daw po, 30% lang ang nagagastos nila, Kong. Kaya, pero bakit naman biglang nagkaroon ng napakaraming akap sa sa Kongreso, sa dalawang kapulungan? Kasi doon ata wala ng bidding, Kong. Mabilis na ata ang proseso niyan Pero wala ngang mekanismo. Ito yung sinasabi natin. Basta discretion na lang nila kung kanino, sinong lugar ang pupuntahan, ano-anong komunidad. Bigay dito, bigay doon. Kumbaga, lagay mo lang dyan yung pera, kami na bahala dyan. Sustainable ba yun? Akala ko ba nung nira-rationalize nila yung budget ng OBP, Opo. tinanggalan nila ng 1 billion mahigit. 1.7 billion yata ang tinanggalan. Sapagkat may duplication na dyan eh. Yung ibang gawain dyan, yung economic and social services, trabaho na yan ng DOH at saka ng DSWD. Yes. Trabaho ng DepEd at saka ng CHED. Kaya ang natira na lang 700. 733 Bakit million. ngayon yung AKP ang mag-i-implement ay House of Representatives? Hindi na. Duplication na rin ng function ng ano yan. Akala ko ba ang usapan natin DSWD na lahat? Bakit ang napunta, ang namimigay puro mga congressmen? Ba't yan Kaya pala? ako itong mga huling araw na ito, nahihiya akong makisama dun sa ganun eh. Ha? So paano ito, Kong? Kung halimbawa, ganyan, hindi... Well, sana naman, kasi by 2025, dapat by January, ay bago mag-January, mapirmahan ng Pangulo kasi pag nagkataon, hindi yung budget natin noong nakaraan ang magugugol, maapektuhan ng maraming bagay, di ba? Mapipirmahan ngayon yan kasi magiging reenacted budget pag yun. nagkataon. Ang aking kinatatakot dyan, yung akap na yan, nandun sa dalawang kapulungan, election season ito eh. So magsisimula isa siyang pa magbigay yun, ng isa pa January, yun. February, March, April, hanggang sa... Oo. Paano ngayon ang gagawin mo? Naka-budget yan, election season. Di talon-talo kapag hindi ka administrasyon pala. Di ba? Yun na nga. Yan nga yung sinasabi natin. Kaya ba nila inilagay lahat sa akap yan? Sapagkat nasa batas yan, kailangan naming ibigay yan. So exempted kami sa election, Election ban, no? Walang electioneering dito sapagkat kailangan ipagkaloob sa tao yan. Kanino ba nang galing yan? At saka ang Pera politiko din ng po, tao yan. Hindi naman pera ng Totoo. kandidato ito. Tama. kasi yung akap, yung ganyan, pwedeng magpa-picture ang politiko eh. Di ba? Pwedeng humarap, hindi siya makakasuhan. Pero sinasabi ko nga sa inyong dalawa, ngayon ko lang nakita na lantaran na ang member ng House ang mismong nagbibigay. Hindi namin gawain yun. Walang nakasulat sa batas kasi sa Constitution na kami dapat ay umako na parang executive. Hindi yung pagpapatupad na yun ng batas eh. Bakit kami yung pupunta ron at ihatid sa ating constituents, ito po yung para sa inyo. Hindi po eh. Mali po yun eh. DSWD talagang gagawa nun eh. Mga ahensya ng executive department, sapat na po na nagawa namin ang batas. Pagkagawa ng batas, ang mag-i-implement po yan, yung executive, yung sanay po ng ehekutibo, nandyan po yung DSWD at ang napakarami po niyang mga kasangkapan para po itong programang ito ay maibigay po sa tao, hindi po kami. Pero ngayon, sila na po nagpupunta dahil election period po. Nako. Yan ang mapansin dapat ng ating mga kababayan. Alam niyo naman ang tao kung sino yung huli nag-abot ng tulong sa kanya, yun ang natatandaan ko eh. Di ba? Hindi, sabihin natin, wag pong ganon. Yun sana, Kong. Yun Kung ang sino idea. po yung nagabot na yun po yung kalimutan na ninyo. Basta tanggapin po ninyo yung pera, sapagkat yun po ay talagang pera na para sa inyo. Dahil Hindi po sa kanila yun. Yung pag-iisip natin na kaya nasa harap natin ang isang politiko at inaabutan tayo ng pera dahil sa naalala tayo, ay nagkakamali po tayo. Hindi po totoo yun. Ang totoo po ay binibili po tayo. Yan. Ngayon, kung kayo naman po ay binebenta nyo yung prinsipyo nyo, yung prinsipyo ng anak nyo at ng mga kaapu-apuhan nyo, abay, sila ang iboboto nyo. Di ba? Yun yun. Di ba? Kaya kailangan nating sabihin sa kanila, unang-una, hindi po gawain po ng mga congressmen at mga senador na sila po yung pupunta sa inyo para personal na iabot.
Wala pong ganon. Walang batas na gano'n. Wala po. Hindi po namin tungkulin yan. Nagpupunta po sila sa inyo dahil nagpapasikat sila dahil election po sa susunod na taon. Paano kung sabihin nila kung siyempre, Jen, Nelson, kung Dante, initiative naman namin yan bilang district representative o kaya naman sectoral representative. Kami yan nag-initiate, kaya bumaba ang DSWD sa lugar namin. Mali na nga yun. Ako, okay ako ron, Kung. Okay ako ron. Yung ano? Pero ang dapat na inaabot nila ay sariling pera nila. Yung Ganon. galing sa bulsa nila. Hindi yung galing sa taong bayan. Niloloko nyo ang ating mga kababayan pag ganon eh. Dahil yung mga yan, yung mga nasa DSWD na budget na yan, yan yung talagang dapat itulong sa taong Sasabihin bayan. nga nila, Kuya Benny, pagpunta, ito po, sarili ko pong pera ito, ha? Nako. Paano mo ngayon masasabi na binibigay mo sarili mong pera? Maniwala naman ako sa'yo. Kaya nga sinasabi natin, huwag po niyong gagawin yon para wala po tayong samaan na loob. Ngayon, pag pinilit po niyong kayong magbigay niyan, ito po ang sasabihin natin sa ating mga mamamayan. Kung sino pong mag-aabot sa inyo, kunin po ninyo. Sapagkat pera po yan, magagamit po ninyo. Nandyan na po yan eh. Pero kalimutan na po ninyo kung sino yung nag-abot na yan. Tama. Yan po yung gagawin nyo. Wala po kayong pagkukulang. Huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat yan po pera talaga. Hindi po galing sa kanila. Pera nyo yan. Ganun na sabihin natin. Pera nyo yan. Ayun. Iboto po ninyo kung sino yung gusto nyo. Pero huwag nyo iboto kung sino yung nagabot sa inyo. O kung sino yung kinasangkapan nila sa kanilang pangalan. Ayan. Huwag nyo iboboto yan. Tama. Alam ni Kung talaga yung kalikaw ng bitukan ng mga loko-lokong mga politiko talaga eh. Na gagawin ng lahat, maloko lang ang ating taong bayan. Ay, nako. Kung balikan natin yung punto ng survey, ano? Kaya ayaw kong may survey kasi nga baka may impluensya o ma-confuse ang ating mga kabayan. Alam ba, magpakita tayo ng ibang survey dyan. Opo. Sige, pasinagnan yung ibang nag-survey na alam kong baka sila rin ay may katwiran gumawa nito. Pero tingnan natin kung ano yung mga kinahinatnan. Opo. Yan, senatorial survey for 2025 midterm elections. O dyan, makikita mo, number 5 ako dyan. Senate of the Philippines ito, Kong. Pero, ganyan lang makita ko yan. Sa akin, wala naman akong kinalaman dyan, di ba? Opo. Pero number 5 ako dyan. Meron pang isa. Dalawa pa yan eh. Okay. Nasaan yung iba? Direk, pakita mo yung dalawa pa. 2025 midterm Ayan, elections. ano yan, alphabetical. Ang bilis naman nun, Bumilis di ba? naman bumilis. Kayo na. Opo. Ayan, number 1 naman ako dyan. Ayan. Yan, makikita mo dyan. Pwede bang palakihin kasi dyan makikita Pakisum mo. nga konti. Hanapin nyo yung letter M. Kung anong Ayan, number ako dyan. Marcoleta, Anong number number? 5, Kong. O, Tama ba? number 5. Sa makatweet, dalawang survey, dalawang number 5, merong isang number 1. Pero ito, sa akin, Ito naman. baka sabihin nyo, ikinasisi ako. Para sa akin kasi dapat walang ganito, para hindi nakukumpuse ang tao. Tingnan mo yung ginawa ng Manila Broadcasting, wala nga ako eh. Kahit number 20 yata, wala ako eh. Pero dito, nandyan ako. So ano yung magiging net effect? Para nakukumpuse ang tao. Kaya sana, kung po pwede, wala na lang survey. Yun ang sinasabi ko, Kuya Benny. Kasi dito iba-iba, kanya-kanyang ano ko eh. Pero kung may baka may basis sila sapagkat baka naman yung... Pwedeng doon lang sa opisina nila sila nag-survey. Or pwede roon sa barangay nila. Kasi di ba meron ibang survey, classroom survey eh. Parang meron ganun. pa akong nakita doon sa yung Arclight na kung saan ay mahigit na parang 15 o 9,000 yata yung respondents. Opo. Number 1 din ako doon. Hindi ko sinasabi ito para masiyahan ako eh. Opo. Ang gusto ko lang sana, wala na munang survey. Maging Para sa ganun, parehas. 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 Hindi ako nagagalit dahil wala ako sa 25. Ang ayaw ko lang, nai-influensyo ng tao eh. Parang kasi mali yung pagkakagawa, unethical, self-serving, nadadaya ang tao. Doon lang ako nagagalit. Pero hindi ako nagagalit dahil wala ako doon. Dito dapat masaya ako, dapat meron eh. Pero baka mamaya makahalo sa confusion. Ayaw ko din naman yung ganon. Tama. Kaya hanggat maaari sana, wala nang survey kung pag-uusapan. Political survey, opo. Lalo kung Siguro malapit na maganda talaga yan eleksyon, talaga no? masulatan ng ano. Survey na lang sa mga produkto, di ba? Maglaban-laban, ano yung pinakamasarap. Kaya na pinag-uusapan natin. Pero yung ganyan ba, Kong, hindi ba pwedeng, alam mo, inisiatiba na lamang ng COMELEC na gawin nila yon?
Hindi rin kasi... Hindi kaya mo ba? Hindi pa kasi pwede? lilitaw din na parang ano sila, alibaba, kung sila yung nag-survey nun, Oo. edi parang akala mo, may pinapanigan pinatigan naman. Hindi, sila. halimbawa, Hindi, sila sila kasi yung- magbabawal. Halimbawa, Pagbabawal. Ipagbabawa yan, akala ko sila yung magsasurvey. di ba, halimbawa, kung mali ka mag-utos, Basta kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman kung ano yung preference nila tungkol sa kung sino yung gustong iboto, dapat hindi kasama doon ang survey. Oho. Para parehas, walang pinagmulan na meron siya kagad na pondo na. Opo. Tsaka isipin na ho natin yung survey, no? Isipin na lang natin, yung nagbigay sa'yo ng pera, ang nagpa-survey, at yung sinosurvey, yung pabor sa kanya, yung interest niya. Ay, siyempre, oo. Di ba? So, unethical na yun, unang-una eh. Tapos conflict of interest eh. Di ba? Ngayon, kung yun ay gagamitin mo for self-consumption, Sarili mo okay lang. Oo. pero gagamitin mo sa taong bayan. Para alam mo yung strategy na gagawin mo, Yes. di ba? Pwede Oo. siguro yun. Ano? Pero Di ba? para i-publicize mo, baka hindi ka naman tama. Isama mo eh. pa yan, mo pa yan. Halimbawa, tama, mali yung basis ng survey na yon. Yung mga donors ang tinitingnan kung sino yung Ay, nandun. totoo po yun. Oo. Sa mga tweet, alam din ng mga survey firms na ang mga donors nakatingin sa kanila. Sa mga tweet, makakagawa sila ng paraan, maaari silang mag-usap-usap, gusto mo ba kang ganito, ganyan. Ito yung pagmumulan na ng iba't ibang bagay na pagkakakitaan eh. Yeah. Nako-commercialize sapagkat talagang merong pagkakakitaan dito. Ay, habang matagal-tagal pa election kong, mga kalahat, ilang buwan pa po ito, pwede bang, ang COMELEC na nga, ang mag-utos, totally, bawal na ang political survey. Pwede ba Kasi yun? palagi sasabihin ng COMELEC, wala po kaming ano dyan. Kasi yan po, kasama okay. po yan ng press freedom. Hindi ako naniniwalang press freedom yun eh. Kasi namamanipulate ito eh. Yes. Ang akin lang sana, kung po pwede yan kung meron talagang safeguard. Opo. Wala eh. Walang safeguard. Kamukha na pinakita ko sa... Paano kang magsasurvey, ikaw mismo ang nagpo-promote. Oho. Nako. Pumayag ka sana na kung ikaw ang nag-promote, kumuha ka sana independent surveyor, hindi ikaw. Parang para sarili mo ang inano mo. Alam mo, pinapapogi mo yung sarili mo, pagkatapos tinanong mo yung sarili mo, guwapo ka ba? Ang labo naman ng gano'n. Well, andyan na yan, Kong. Siguro, ang ating kababayan nila, maging maingat sila kung wag sila ma-influensya Pero na survey. kailangan din natin silang tulungan. Yun na Kailangan po. natin silang proteksyonan. Nakita mo yung mga senior citizen, meron kaming itinakdang panukalang batas kasi sila yung, kung matanda na sila, ang daming mga scam na naluloko yung mga matatanda. Totoo po yung IDs lang, sa PWD IDs ko, ang dami nakakabiktima. Dito lang, maaari ka nilang ma-influensyahan. Na buong akala mo, ito talaga yung gusto ng tao. Pero hindi talaga naging batayan eh. Maaring ginawa lang, table survey. Yun, oho. Maaring mangyari yun. Tapos ipapublicize, iha-hype sa media. Yun ang masakit. Maniniwala lang ako, kailangan silang mag-disclose. Pagkaraniwan, yung mga talagang gumagawa nito, meron silang disclosure. Ipakita nyo, sino ba yung nagsipagbayad sa inyo? Oho. At alam ko namang meron. Oho. Check yun po. Tingnan natin kung... At saka hindi nila pinakita kung ano yung ginamit nilang kung random, kung halimbawa... Yung modality ng survey po nila, no? Kung stratified random sampling, Oho. hindi sila magbibigay nun. Magtataka ka, by region pa yung ginawa nila eh. Oho. Nako. Anyway, ang Ka-Jun Castillo pala sa Bulacan. Nanonood din. Ka-Jun, kamusta po kayo? At magandang hapon po sa mga taga riyan sa lalawigan ng Bulacan. Ayan. Kung meron pang isa. Merong ito kaya isa kabubuti o kagaganda ng pondo ng PhilHealth. Kasi nabalitaan ko, meron pong memorandum of agreement na nilagdaan o papasukan. Ito pong Tingog, PhilHealth, at saka ang, ano bang bangko ito? DBP, Development Bank of the Philippines, Kong. Nabalitaan niyo ba kung ano ang nilalaman nitong Memorandum of Agreement na ito, Kong? Nabalitaan ko din. Opo. Sa mga nababasa ko, parang nagkaroon ng ugnayan yung Development Bank, yung Opo. PhilHealth, at saka yung Tingog Party List. Ang Tingog Party List ay nire-represent nung may bahay, may asawa ng ating speaker. Ay, opo, ni Kong Yeda. Si Kong Yeda Romualdez. Maraming napaangat ang kilay dito sapagkat bakit nga nagkaroon ng ganitong Memorandum klaseng of memorandum of agreement? Para saan ito?
Kasi kung ang layo nila ay sinasabi nila rito ay tutulong sila para sa ganun ay maraming maipundar na mga pagamutan sa iba't ibang mga lugar. Opo. Alam mo, bakit PhilHealth? Hindi yun mandato ng PhilHealth eh. Ang may mandato dyan, DOH. Okay. Baka naniwala pa akong DOH ang kausap dito eh. Pwede nga naman. Eh kasi sa provision ng rural health, ito yung RHUs na sinasabi, rural health units. Mandato ito ng DOH. Kahit kailan hindi naging mandato ng PhilHealth ito. Anong kaugnayan ng PhilHealth doon? Pagkatapos, ang mangyayari raw, yung tutulungan ng tingog yung mga LGUs sa iba't ibang paraan kung paano makaka-access ng pondo. Sa PhilHealth? O Hindi, sa DBP? sa DBP. Sa DBP, opo. Sa PhilHealth, wala eh. Mukhang dapat hindi siya kasali. Okay. Ewan ko, anong pananaw mo, Kuya Benny. Pero, ano ibig sabihin? Magagarantor ang tingog, halimbawa? Nga no. Paano, Kuya Benny, kung halimbawa ikaw, barangay captain ka? Kasi local government units yung pinag-uusapan. Mapabarangay, halimbawa. Ang barangay mo ay nagkataon na sa 5th class municipalities. Opo. Ang budget mo ay 2.8 million. Magpapagawa ka ng isang ospital. Sa palagay mo, pauutangin ka ng DBP? Eh, hindi. Wala ka naman pagkukunan ng pambayad mo. Yun ang sinasabi ko, ikaw negosyante ka eh. Opo. Ano itutulong ng halimbawa ng isang ipagpalagay mong nasa kalagayan sila na tumulong. Alam mo dito, mapupolitika ito eh. Kaya kami meron akong party list, hindi ako, tumulong ka pero wag kang pipirma ng siguro tumulong ka na lang parang alalayan mo na lang, pero hindi ka pipirma, nakasangkot ka dito. Sa isang agreement, formal agreement ito eh. Formal Kung may na magpapatulong kasunduan sa iyo, ilaan mo yung sarili, sige, tumulong ka siguro, sulatan mo yung... Paano kung di makapagbayad yung local government? Kaya Ano sasagutin ba kaya ng nga tingog tinatanong yun? ko, garantor ba sila? Oo nga no. Well, sana magpaliwanag dito Mapupoliticize ito kasi ang tingog, member siya ng House of Representatives. Ng Kongreso, opo. Legislature ito. Ang pinag-uusapan natin ay bahagi ng pagsisilbi sa ating mamamayan sa kanilang kalusugan. Executive Department yun eh. Paano nga halo doon ang isang party list? Kasi dapat huwag kang pumirma. Maaari kang tumulong sa ibang paraan, pero huwag kang pipirma sapagkat dito mapoformalize yung pagsasama ng executive sa isang bagay na executive lang. Baka siya ang taga-push ko. Mapupolitika kasi tatargetin mo LGUs. Dahil maaaring makinabang ka sa boto kalaunan. Opo. Para hindi ka mapuna sa ganun, huwag na lang yung ganun, Kuya Benny. Ano sa palagay mo? Tumulong na lang ng diretso. Diba? Paano ba yung access? Ano ba yung sinasabing access? Paano ba yun? Huwag nang nakalagay yung pangalan nila. Di ba? Kung maaari, gawan nila ng linya, gawan nila ng bantayan nila, gawan ng batas, na palakasin yung DBP at yung PhilHealth para sa taong bayan. Yun yung pinakamaganda. Kasi yun ang tunay na trabaho ng isang kongresista. Yung batas. Hindi, baka ang punto kasi kapag inirecommend ng naturang party list, baka priority sa DBP kong. O kaya naman hindi kaya ganun ang ibig sabihin. Oo nga, dahil ba ikaw asawa ka ng speaker? So, ano ngayon ang criteria? Dapat siguro, nagkaroon ng selection process kung sino yung mas makarapat dapat. Ilan ang party list? Palagay mo 65 party list. Nagbunutan na lang siguro, Kuya Benny, di ba? Hindi yung ikaw yung Kasi maraming, siyempre magkakasilosan dito eh. Totoo po. Bakit kayo, ba't hindi kami? Kami, mas competent kami dahil sapagkat kami may kinalaman, may marami kaming alam tungkol sa financing, halimbawa. Opo. Kayo, hindi naman kayo... Yung mga ganun ba? Nako, oo nga po, no? Well, sana magpalabas ng opisyal na pahayag dito ang tingog kung ano itong pinasok nilang kasunduan sa pagitan ng PhilHealth at saka ng DBP. Oh, At kung bakit sila. Di ba? Ang pangalan maalaga ang, Maalaga ang Republika. Rural Financing Health Development Program. Pero bakit hahalo ang isang political party sa isang executive mandate? Talagang para sa akin, medyo questionable. Ay, sige ko. At maaaring pagmulan ng napakaraming kritisismo. Totoo po. Maraming tanong. Maraming tanong. Pero wala naman tayong doubt, no? Kung gusto nilang tumulong, tinatanggap naman natin. Yun nga lang, Pero lagay hindi na natin yung sa sasakay tama. ka doon sa isang programa na ikaw lang
at the exclusion of all the other party list. May masasabi sa iyo sapagkat asawa ka ng speaker. Ayun. So parang meron kang anong tawag doon? Pinakamalakas ka sa lahat ng party list. Anyway, kung saglit lang man po kasi sa mga oras daw pong ito, alam niyo ho ba no isang araw, meron palang naging pagguho ng lupa dyan sa may Lopez, Quezon at marami po mga bahay ang mga natabunan po ng lupa. Ngayon daw po, sa mga sandaling ito, ay lungkot na lungkot ang ating mga kababayan. Para daw po mapawi ang kanilang kalungkutan, ay nakatutok pala sa ating palatuntunan, Kong. Yung mga taga riyan po sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon. Isa pong mga kababayan natin doon, ang pangalan po, Lilibet de la Puente, at nagpadala po ng mga larawan sa... Yan, Kong, mantakin mo yung karsada, biglang nagkulapso yung ilalim. Nagtataka sila paano nangyari yun Baka walang bakal. Mukhang puro semento po yung ibabaw, Kong May semento nga, walang bakal naman. Paano? Hindi naman... Opo. Yung iba naman daw po, nangyari sa may daan, sa may patungong Hundagwa, at gumuho din daw po ang lupa. At umaabot nga po sa halos 30 bahay ang mga naguhuan ng lupa doon sa Lopez, Quezon. Ang sama ng pagkakagawa. Ayun po, Sama Kong. ng pag dapat hanapin yung kontraktor niyan. Humpak po yung ilalim ng lupa Ha? Yung ilalim ng ng semento, yung ibabaw po yun, di ba? Yun, ito, semento. Tapos yung ilalim, parang wala man lamang Teka mga... muna, kontraktor kaya yung gumawa niyan o tagagawa ng nicho? parang ganun nga po. Alam mo, mas malala dyan May nagpadala rin sa akin yan. Nakalimutan ko lang para saan napasinag natin. Revetment siya Yun ay Okay. para sa flood control Opo. Maniwala ka, wala pang flood na dumating. Bumagsak na Naku. Pagkatapos merong comment sa baba. Siguro nainis yung tao, naglagay ng comment. 80% lupa, sabi niya ganun. Plus 15% semento, plus 5% na bakal, equals pera. Sabi ko, ibang klase na kako ito. Revetment ito Bumigay talaga, makikita mo lupang lupa talaga. Wala pa pong bahay yun. Para baka nangyari, kumuha siya, alam mo yung punso, Kuya Benny. Opo, yung bahay ng anay. Yung nuno sa punso. Yung binabahayan ng mga Wala yung nuno, yung punso lang. Punso lang. Yun ang ginamit. Naku, kaya ngayon daw po, sabi niya, Jen, para naman mapawi ang kalungkutan ng ating mga kababayan nito, naglagay po kami ng isang TV sa labas para panoorin po sa ganang mamamayan. Pakisabi Na naman. ano? Ano yun? Anong gagawin Nanonood daw natin? po sila ngayon doon, Kong. Yung mga nasa evacuation, nilipat yung bahay Parang 35 pamilya, dinila sa Nasa evacuation center sila. ng Lopez, Quezon. Ay, anong gagawin natin para kalamahin natin ang kanilang Ay loob mabati din? lamang daw po sila, Kong. Ay baka kahit papaano maibsan yung kanilang kalungkutan. Opo. Sa Pwede, batiin mo na. Ayan, binabati ho natin yung mga kababayan natin dyan, Yun hong sa barangay, teka lang po, Barangay Matinik, Lopez, Quezon, at doon sa may bahagi ng Hundagwa. Ayan. Nandyan din po at tumutulong sa kanila ang Rico Melgar, Kong, ang tagapangasiwa po ng Quezon East, ang tumutulong sa ating mga kababayan doon. At noong isang araw pala, nagkataon naman, birthday po ng kanyang butihing may bahay, ang ating Mean Melgar. Ayun. So, ang ibig sabihin, babatiin natin. Opo, ayan po, Kong. Kayo na nga po bumatit para masinsa. Itinaas na nila Ayan, Belated happy birthday kay Mean Melgar. Butihing may bahay ni Rico Melgar ng distrito ng Quezon East. Ayan, opo. Happy 85th anniversary sa lokal ng Bacnotan, La Union. Ayan. 85th na pala yun, Ang tindi, Si Karomo Perma po, nandyan ngayon sa Bacnotan ko. Batiin niyo raw po siya ngayon. Ay, Nanonood sa ating palatuntun. Tama-tama si Karomi dyan. Karomi, Kamusta po kayo? kumusta ka dyan? At talagang matibay ka talaga dyan. Ayan, opo. Ayan. Ang Kuya Joji Manalansan, dyan sa Lopez, Quezon. Kuya Joji, kamusta po kayo? At magandang hapon po sa inyo. Ang bilis ng oras, Kong, sana, kahit pa paano, nakapagbigay tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Kuya Benny, baka meron tayong 2 minutes. Well, again po, wag po tayo magpapaniwala doon po sa mga kandidatong alam natin na
pera din natin na ibibigay sa atin. Lagi po nating isipin ang ating pong mga anak, ang ating mga apo, at maging kaapu-apuhan sa ating pong mga aksyon, sa ating pong bayan. Ayan. Bago tayo mag-extra kong, si Kuya Will, baka malimutan natin. Ano masabi ni Kuya Will? Kuya Will, wala ba? Sino si tanggal. Kuya Will? Yun, Willie si Kuya Will Rebillame nung meron. nagsabi na, Na hinanap po namin yung yan. Ulit, mula sa simula. Congressman! Hindi, believe ako dyan. Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I'll see you later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mamabait na makakasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Kaya, Oh. magabi nagkaroon ako ng meeting. Hindi na yung pangalan. Wala naman sinabi. Nasabi po nung umpisa na, mula sa simulan mo kasi, Kailangan mag-aral ka. Mga independent na may sarili paninindigan. Kaya, patapos na. magabi nagkaroon ako ng meeting. Mula sa simula. Marcoleta. Bakit? Kasi ngayon si Congressman Marcoleta nanonood sa atin. Congressman! Hindi, believe ako dyan. Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I'll see you later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mamabait na makakasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Kaya, Mukhang magkikita kayo. Isama nyo nga ako. Mukha kaming jacket eh. Oh, jacket namin, huwag mo kalilimutan. Mas maganda yung jacket mo. Hindi, ito po yung mura-mura lang. Yung jacket magaganda. Kong, salamat po ng marami. Salamat po ng marami sa ating mga taga-subaybay. Kagaya po na sinabi ni Kuya Benny, huwag kayong magpapapaniwala ng basta-basta at huwag kayong magpapa-impluensya. Tanggapin po ninyo ang ibibigay, ngunit siyang kahuli-huli ang tao na inyong tutulungan. Salamat Yan. po sa inyo. Yun hong mga video at pictures, marami nag-aabang sa atin ko sa iba't ibang mga lokal. Nako, bukas po, ipanonood ulit namin sa inyo yung paghahanda ng Iglesia ni Cristo sa atin hong malaking pagkilos, malaking gawain, at siyempre po, yung ating gabi-gabing panata para sa kapayapaan ng ating bansa. Marami silang pinapadalang picture sa atin, Kong, at saka Kuya Benny, ha. Araw-araw po, pinakikita natin kasi baka sabi ng iba, baka hindi man totoo yung gagawin yung rally, ano pa man. Pinakikita natin yung paghahanda Si sa Kuya Benny ba? Sasama sa... kasama po si Kuya Benny. Oo. Ang buong puwersa ng kanilang buong pamilya kasama na yan. Diyan ko makikita yung tatag ng paninindigan Yun. nito. Oo. Okay, let's go.